Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito at sa Luzon, Visayas, Mindanao, ng mga kababayan natin. Shout out po sa inyo, magandang umaga. Muli po, nagbabalik Coach Oli. Huwag pong kakalimutan, i-like po agad itong video na ito. Napaka-importante po ng pagla-like nyo at tulong-tulong po tayo dahil may pinagdadaanan po ang ating Vice Presidente na si BP Sara at makakatulong ang bawat suporta nyo sa bawat DDS vlogger. So sana i-like nyo tong video na ito and sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo sa aking channel. Ito po ang ating pag-uusapan. Napaka-importante nito. Bakit Pinklawan at di umano yung mga komunista, NPA ang maiingay ngayon. Samantalang ang pula ay tahimik. Pangalawa, 500 na katao gustong maging diktador. Ba, antindi nyo 500 lang kayo, gusto nyo maghari sa Pilipinas. Sige, okay. Hindi ko na po pagtatagalin. Simulan na po natin dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Pag-usapan natin to, impeachment at articles of impeachment. Subukan po nating paliwanag at bakit maingay ang mga Pinklawan. Naguguluhan naman ang prosekusyon ng Kamara sa utos ng Senado sabay gitna labag sa konstitusyon ang pagbabalik pa sa kanila ng Articles of Impeachment. Kinwestiyon din nila ang utos ng Senado na humingi ng resolusyon mula sa 20th Congress na hindi pa nagsisimula ang termino. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi muna tatanggapin ng House Prosecution Panel ang ibabalik ng Senado na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Di wag niyong tanggapin, hindi umusad yan. Di ba? Madali kayo ng madali. Di ba? Pag pinasa naman pala sa inyo, kasi etong mga ito, pinasa nila yung articles of impeachment ng alanganin. Last day na. Mag-a-adjourn na. Tapos, magbabakasyon na, tapos magkakampanya pa. Mag-i-eleksyon. Diba, kita nyo kung gaano kaloko-loko. Tapos nung pinasa nila, mamadali nila ang Senado. Di binalik sa inyo. Di ba ang bilis ng karma? Back at you ang tawag dyan. Digital di ba? Ngayon, kayo uutusan ng Senado. Sagutin nyo yung sinasabi namin. Kasi, ang Senado, sila ang ano dyan. Ang Senado ang hurado. Kayo prosecutor. So, pasasagutin namin kayo. 'Di ba? Yan kasi ginagawa ninyo eh. I would defer receiving the articles of impeachment from the... Di wag. Sino ka ba? Di mo tanggapin, karapatan mo yan. Gusto mo, umuwi ka na eh. Gusto mo, wag ka nang pumasok. Bahala ka. Senate, including whatever orders they will be transmitting to us. This is not disobedience. Definitely, ang gusto lang po natin mangyari is to seek guidance. Naguguluhan kasi ang House Prosecution Panel sa utos ng impeachment court. Dalawa ang gusto ng impeachment court mula sa Kamara. Una, maglabas ng certification na nagsasabing walang nilabag sa saligang batas ang kanilang impeachment complaint, lalo na ang one-year bar rule. Ayan, okay? So maraming unconstitutional di umano dito sa ginawang articles of impeachment na ipinasa sa Senado. Okay? So dalawa ang inaano nila, etong one-year bar rule. Kasi apat yung pinasa nilang apat yung pinasang complaint. Tapos isa lang ang inaksyonan. Na-explain ko na po to doon sa video ko na nakaraan kanina lang. Okay? Pero explain ko lang mabilisan kung baka hindi nyo napanood. Pero gawin ko lang mabilis kung mapapanood nyo yun, mas maganda. Ang sinasabi kasi, hindi naman kailangan. Hindi naman kasi na-file. Hindi naman kasi kailangan dyan, ipa-file mo, tapos kailangan ng referral from i-refer mo, isasubmit mo sa Court of Justice para matawag na initiated. So, officials, yun na lang gamitin natin, official.
So sa madaling salita, yung 3 hindi pa official, yung isa lang. Yun lang ang official kasi pwede mo nang hindi i-submit sa Court of Justice, hindi mo na i-refer sa kanila kung makakakuha ka ng 1/3 votes. Nakakuha nga sila ng 1/3 votes. Yan ang punto ng Kamara. Ang punto naman sa Senado, teka, mali din yun. Kasi dapat yung 3 inaksyonan nyo rin. Diba, sinabit yung first complaint. Ba't hindi nyo sinabit sa Court of Justice? Dapat yan ang pinapirmahan ninyo ng 1/3. Tapos nagsubmit kayo ng pangalawa. Hindi nyo pa rin nagsubmit pa rin kayo ng pangatlo. Oh. Tapos yung pang-apat. Hindi po pwede kasi ang punto nila dyan, ano kayo, halimbawa magsasubmit kayo 1,000, tapos pipili kayo doon kung anong gusto ninyo. So magkaiba sila ng pinupunto. Kaya nga sabi ni Cheese, kung may reklamo kayo, sa presinto kayo magpunta. Sa Court of Justice, di ba? Yan yung sabi ko, nag-alatorya siya. Oh, basta kami ibabalik namin, bahala kayo. Oh, yan yung una. Anong pangalawa? About the certification, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly. Oh, sabi mo yan. Ikaw nagkukwento niyan eh. So para sa'yo, sumunod ka. Ako, may tanong sa'yo. Tanong lang to, wag ka magagalit. Tanong lang. Kasi para sa'yo, sumunod ka eh. Halimbawa, ang batas, sabi, bawal ang vote buying. Pero, namimigay. Halimbawa ikaw, o halimbawa kung sino politiko, habang nangangampanya namimigay ng pera. Kaya mo bang sabihin sa akin, sa amin, sa mga Pilipino, na yun ay hindi vote buying? Yun ay talagang namimigay lang ng ayuda? Hindi. Ano lang, hypothetical. Kunwari nangyari. Kunwari nangyari. So sa paniwala mo ba, you maintain your stand that is not vote buying? Pag sinabi mo, yung ginagawa mo tama, siyempre, opinion mo yan eh. Bida ka dyan. To the requirements of the Constitution. We did not violate the 1-year prohibition rule. Sabi mo yun. Okay? Sabi ng hurado. Sabi ng judges. Sino ba ang judges sa impeachment? Yung Senado. Sabi nila, mali. Korikin nyo yan. Balik ko sa inyo. Panindigan nyo muna. Wala ba kayo nilabag dyan? Saka nyo ibalik. Huwag nyong daanin sa tokis. Tokis ka ng tokis eh. Kaya nga ibinalik yan sa inyo para pag-usapan nyo yan. Then, mag-submit kayo sa Senado. Hindi mo yan madadaan sa press-con. Ano ito? Trial by publicity? Hindi po ito trial by publicity. Binalik sa inyo. Isubmit nyo pabalik. Pangalawa, linawin ng papasok na Kamara ng 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Yon, isa pang issue kasi yan. Final ng 19th Congress, alanganing oras. No, definitely, hindi matatapos ito. Pwede bang ituloy ng 20th Congress? Yun ang dapat sagutin ng Kamara, kaya ibinalik sa kanila. Huwag kayong putak ng putak, sumagot kayo. It is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-11 na kongreso pa lamang. Dahil nakikita nyo yung punto niya. Kasi pinapasagot na pwede bang, pumapayag ba, dapat ba, okay ba sa inyo? In layman's explanation lang dun sa hindi na po parang explanasyong abogado. Hindi naman tayo abogado. Pero pumapayag ba kayo 19th Congress? Pumapayag ba ang 20th Congress na ituloy? Yun ang punto niya dito. 'Di ba? Ang explanation nito, that is impossible kasi nasa 19th Congress pa lang tayo. Wala pa tayo sa 20th Congress. Ibig niyang sabihin, dapat tinanggap nyo na muna.
Dapat sinimulan na yan, nag-convene na kayo. Wala pa yung 20th Congress. Ngayon, let's assume tama ka dyan. Di ba, yan nga ang sinasabi ni Tolentino, hindi pwedeng itawid sa 20th Congress. Pero sinasabi nyo, pwedeng itawid sa 20th Congress. Naintindihan nyo? Ang punto ni Tolentino, hindi pwede. Dapat sa 19th Congress, tapusin na natin ngayon yan. If hindi pwede itawid. Ang contention ng mga kasama mo, kung hindi man ikaw, pwede itawid yan. Kasi hindi sila legislative body, kumbaga. Hindi naman sila gumagawa ng batas eh. Ang punto nila dyan, parang korte raw. Di ba ang korte, kahit magpalit ng judge, itutuloy nung iba. Naintindihan? So, para kayong korte dyan. Mga judges kayo eh. So kahit maalis yung 12, may pumalit na 12, pwede nilang ituloy sa 20th Congress. Exactly. Pwede palang ituloy sa Congress eh. Hindi pwede rin i-explain ng 20th Congress, ng Kamara na papasok sa 20th Congress kung tatanggapin nila na ituloy yung impeachment. Alam mo, siguro ang ayaw nito, baka kasi pagdating sa 20th Congress, wala silang numero. Hindi sila makakuha ng suporta. Or posible, yung sinasabi ni Chanco na bago magpirma, meron munang pondong ilalabas. Magastos yun. Kaya siguro iniiwasan nito, imposible nga, hindi pa pwedeng itawid ng 20th Congress. So ibig sabihin, ayaw niya. Tanggapin nyo na lang. Kayong mga senador, gawin nyo na lang yung trabaho ninyo, parang ganun. Sa Senado naman, hindi. Kayo gumawa ng trabaho ninyo, pasa ko sa inyo. Naintindihan yung dilema? Okay, sino magdi-decide? Ako, nakikita ko, mga ito, ayaw nilang umulit na sa 20th Congress, na 20th Congress ang magdi-decide, kasi baka wala na silang numero, nakuha na nila yung numero eh. Ang Senado naman, hindi. Kuhanin nyo ulit. Diba? Kuhanin nyo ulit yung 1/3. Kuhanin nyo ulit. Ayusin nyo yan. Hindi kami a-action sa unconstitutional complaint. Hindi kami a-action sa unconstitutional impeachment. Kayo gumawa niyan. Kayo trumabaho dyan. Huwag nyo ipasa sa amin ang burden. Ganon. Kongreso pa lamang. Dahil dyan, tingin ng ilang House prosecutors, sinasadya ng Senado na i-delay ang impeachment proceedings. So if it's impossible to comply with such an order, how can we move forward? Kaya sinasabi namin na parang anong hindi ka mako-comply? How can we move forward? Antayin mo yung 20th Congress. For the meantime, gawin nyo na. Ayusin nyo yung papeles. Bakit kayo magtatambay? Di ba? Ayusin nyo na yung inyong dapat ayusin. Nang sa ganon, alam nyo kung paano sasagot. Ang hirap sa inyo, madali kayo ng madali. To the point na kailangang i-sacrifice yung unconstitutional. Gawin nyo muna yung tama. dapat it should be baliwala lang yung order na yun kasi it's impossible to do as of the time. Hindi. Naguguluhan pa rin kami. Ewan ko sa iyo, ba't ka naguguluhan? Ang linaw naman ang explanation. Kailangan nyo na-explain ko nga kahit hindi ako abogado, hindi naman sa sinasabi kong nagmamagaling ako. Pero dapat mas magaling kayo. Sangkatutak ang staff nyo. At hindi namin maintindihan kung bakit ibabalik po ito sa amin. Ano hindi mo maintindihan ibabalik sa inyo? Hindi ka nakikinig ng balita? Ano po ang gagawin namin? Sabi ng mga prosecutor, magpapadala sila ng motion sa Senado para sa clarification. Once the response has been received, then again we will decide po, no? Naniniwala naman si House Prosecutor Manila Representative Joel Chua na labag sa konstitusyon ng pagbalik ng Senado ng Articles of Impeachment sa Kamara. O di magdemanda ka sa Supreme Court. Yun nga sinasabi ni Chis eh. Di magdemanda kayo kung sa tingin nyo mali itong ginawa namin. Pero I don't think makikialam ang Supreme Court kasi ito ay political eh. Political in nature. So I don't think makikialam sila. Pero you can try to Total, nanalo ka eh. Hindi ka nga dapat nanalo eh. Nag-try ka, nanalo ka, di try mo rin. Reklamo, doon ka magreklamo sa Supreme Court. Ang hilig nyo kasi sa dakdakan.
Ganyan din ginagawa nyo sa vloggers. Ganyan din ginagawa nyo kay Sara. Di ba? Gusto nyo, lagi nagre-reklamo sa TV. Dapat itawag ko sa inyo, isumbong mo kay Facebook eh. Di ba? Meron kayong mga kaibigan ganon? Oh, pagka meron, nako, ayoko yung may kaibigan ganyan. Pag may problema, galit sa kapitbahay, kanino nagsusumbong? Sa Facebook. Masusolusyonan ba ni Facebook yung problema mo? Oh, meron ba kayo taas ang kamay na may kaibigang isumbong mo kay Facebook? Parang ganyan. 'Di ba? So kung may problema kayo, sumbong nyo sa Supreme Court. Sila magde-decide. Kasi sasabihin ng Senado, tama kaya nga ginawa nila Sasabihin nila, tama yung ginawa nila. Sino magde-decide? Sasabihin mo, tama ka. Sasabihin ng Senado, tama ka sila. Sino masusunod? Ikaw? Dali mo sa Supreme Court. Huwag ka isumbong mo kay Facebook. Kinwestiyon din niya ang mga senator judge na tila raw nag-aabogado para sa bise. Wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at magdesisyon sa ganitong klaseng mga motion. In fact, ito po ay gawain dapat ng defense. Parang lumalabas po dito, sila na rin ang nag-aabogado sa ating vice presidente. Look who's talking. Look who's ikaw of all people, ikaw magsasalita na nag-aabogado kay BP Sara? Kayo ba hindi nag-aabogado para kay Tambaluslos? Huwag tayong maglukuhan. Kung maloloko mo ibang taong bayan, alam yan ng mga kapwa mo, mga politiko. Yung pinupunto natin Pag kayo ang gumagawa, tama. Pag ginawa ng iba, mali. Coach Oli, ina-admin mo ba na nag-aabogado sila kay BP Sara? I don't know. Pero sa akin, I don't mind. Kasi tanggap ko na ang impeachment political in nature. Politika yan. Kasi kung hindi politika yan, at naghahanap sila ng katotohanan, hindi si BP Sara ang dapat ini-impeach. Baka nga natatakot tong mga ito Binalik sa kanila impeachment complaint. Baka nagbaligtara na yung mga kasama niya. Baka pagbalik niyan, ang naka-impeach na si Bongbong Marcos. Di ba? Alam naman natin. Alam natin. Marami nang bumabaliktad dyan. Mag-i-election na Presidential election. Wala nang kapangyarihan si Marcos. Wala na nga siyang kapangyarihan ngayon halos 'Di ba? Wala na siyang mandato, ayaw na ng taong bayan sa kanya. That is convincing. Mindanao, Visayas, panalo ang Duterte. Even sa uniform men, panalo ang Duterte. Tatakot ka, no? Tatakot kayo. Baka yung pagbalik, ang naka-impeach, yung bossing nyo. Sina incoming representatives Leila de Lima at Shell Jokno na inaasahang magiging miyembro rin ng prosekusyon, kinondena ang desisyon ng impeachment court. Harap-harapan na tayong niloloko. Ang linis mo! Ang linis mo! Patingin ng kamay mo, ang linis mo. Kasi sinasabi, di ba? Pag umarap ka sa, pag ikaw ang nag-complain, make sure malinis kamay mo. Patingin nga ng kamay mo, sa mo hinawak yan. Di ba? Ay, nako kayo. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. Ang pagre-remand ng Senado ng Articles of Impeachment sa House of Representatives ay isang pag-aabandona ng ating saligang batas. Kaninang umaga, Ibalik ko lang dito. Hindi ko po sinasabing si De Lima, okay? Pero sasagutin ko yung tanong. Bakit ba mapapansin nyo ang gigil na gigil ngayon sa impeachment, Pinklawan? Hindi po si De Lima, nandyan lang yung picture niya kasi pupunta ron Bakit Pinklawan ang gigil na gigil? At sabi nga ng iba, pati mga komunista at mga NPA, ang gigil na gigil sa impeachment.
sagutin ko muna yung sa komunista at NPA. Wala po tayong pinapangalanan, hindi po tayo nagre-red tagging dito, okay? Kayong mga manonood, kaya kayo nanonood ng political vlogger, I know mga matatalino kayo. Hindi kailangan sabihin sa inyo kung sino yung mga NPA, komunista. Alam kong alam nyo. Okay? So wala tayong pinagbibintangan dito. Simple lang. Halos mamatay na ang organisasyong NPA, komunista sa Pilipinas nung panahon ni Tatay Digong. Even kay Pastor Kibuloy, lantaran siyang gumagastos. All efforts para mahinto yung komunista at NPA. Hininto nila yan sa Davao at hinihinto sa buong Pilipinas. Nagawa nila yan. Kaya nga pinag-iinitan si Tatay Digong, si Pastor Kibuloy, si BP Sara. Yan ang totoo dyan. Kasi pag nakabalik yung mga yan, yari na naman ang organisasyon nila, mamamatay na naman. So nakikipagkuntsaba itong mga komunista NPA para ipitin si BP Sara. They will do their best hindi makabalik ang Duterte sa poder. Now, why pink? Punta tayo sa pink. Ako nakikita ko dito sa pink. Pansinin nyo, ang pula ay tahimik. Tahimik sila ngayon. Kasi alam nila, maraming mabubulgar sa kanila. Pag naupo siya sa impeachment, meron siyang karapatang ipagtanggol ang sarili niya. At mabubulgar niya. Especially ang tatayong judges ay senador. Nakita natin, convincing 18-5 ang boto. So chances are, marami ng kaalyado si BP Sara dyan kahit magpalit pa to the 20th Congress. Pag nagsalita si BP Sara dyan, tuloy-tuloy yan. Lalabas ang baho ni Marcos. So, ayaw nilang ipatuloy, in my opinion, itong impeachment na to. Kaya tahimik ang kampo ng Marcos. Meron nga iba dyan na nararamdaman ko, even Maka Marcos, ayaw ipatuloy. Kasi tatama kay Marcos. Tatama kay BBM. Mapapahiya sila pare-parehas. And they know, malakas na ang Duterte. If they vote against BP Sara, bumoto sila para ma-impeach si BP Sara, lulubog ang karir nila. Pag hindi naman, mababansanggan silang balimbing. At mapapahiya sila. Kasi pumalpak ang impeachment ni BP Sara. So, yan yung dilema. Ayaw ng pula yan. Kaya nananahimik sila. Pansinin nyo, ang maingay ngayon ay pink. Bakit? Kasi gustong bumalik ng pink sa poder. At pag nagbakbakan si Sara at BBM dyan sa impeachment, isa dyan may tama. Either tamaan ang Bongbong, hihina lalo ang Bongbong. Come 2028, it's going to be pink versus Duterte. Hindi Duterte versus Marcos. It's going to be pink versus Duterte. And I strongly believe, in-announce ko na po ito after the election pa lang sa SMNI. Sinabi ko, my prediction, come 2028, burado na ang pula. Ang maglalaban, Duterte at pink. Kaya nga agresibo sila ngayon. Ngayon, halimbawa naman, nasa tingin ko hindi mangyayari. Pero halimbawa naman, nasiraan nila si BP Sara. Kasi, alam mo, pagdating sa public perception, hindi mo kailangan na totoo yung sasabihin. Basta paulit-ulitin lang. Katulad ito, confidential funds, paulit-ulitin lang. Corrupt si Sara. Kahit hindi totoo,
sa mata ng iba, magiging totoo. Kahit hindi totoo. So, kung ang tinamaan naman doon, ang Sara, at humina si Sara, which I don't believe it will happen. But for discussion purposes, pagpalagay natin ang humina BP Sara. Because nasiraan nila ng todo. Mas lalong gusto nila. Why? It's easier for them to defeat Marcos than Sara. So ang Pink, win-win situation. Kaya they want Royal Rumble dyan sa impeachment. Tapos nasa sideline sila. Nood-suod sila. Yung NPA din, andyan din lang sa sideline. Nood-nood. Support sila. Kasi nga gagawin nilang hindi makabalik ang Duterte. Kaya po, ito sinasabi ko sa inyo. Ilipat natin, baka sabihin sinasabi natin si De Lima. Kaya ito sinasabi ko sa inyo. People of the Philippines, maybe some of you don't like BP Sara. I understand. I cannot blame you. Karapatan nyo yan eh. Pero, at this point in time, we need BP Sara. You know why? Siya yung malakas na talagang pwedeng i-defeat ang NPA at komunista. Pag nakabalik sa power yung mga yan, at ang maiuupo nila kahit hindi NPA o hindi komunista, but supporting that organization. Wala akong binabanggit kung sino ha. We have a big problem. That communist will destroy our country. All the more. Sira na nga, sisirain pa. And who can face them? Duterte. At sinong hinug sa Duterte ngayon? BP Sara. Nagets nyo po? So, meron mga katulad namin na talagang gusto si BP Sara. Pero merong iba na undecided pa. Nakikiramdam. Totoo ba yung confidential funds ni BP Sara? Alam nyo, we need BP Sara. If you are not convinced kung okay si BP Sara or hindi, isa lang ang tanong. Gusto mo bang makabalik ang mga NPA sa Pilipinas? Wala tayong pinagbabentangang politiko. Pero ang may kakayanan lang at matagal nang ginagawa na pinahihinto ang komunista with result, Duterte. Together with Pastor Kibuloy. Alam naman natin yan, SMNI. But sa mga tumatakbo ngayon, it's Duterte. So if you don't want na makabalik in power ang NPA and communist, whether you like Sara or not, she is the only one na makaka-defeat ngayon yan. At hindi po yan chismis. May resibo po yan. Talagang may nagsasabi nga, mas seryoso pa si BP Sara kumalaban sa mga komunista than Tatay Digong. Eh alam nyo naman ang Tatay Digong, nilinis ang komunista, nilinis ang rebelde dyan sa Davao. Alam natin yan. Ng articles of impeachment sa House of Representatives ay isang pag-aabandona ng ating saligang batas. Kaninang umaga, nagdaos ng prayer service sa Batasan Pambansa. Bit-bit ng prosekusyon at tila offering ang kopya ng articles of impeachment. Napaplastikan ako sa mga anima. Dadalin mo sa simbahan? Hindi, ako, tanong lang ha. Dadalin mo yan sa simbahan. Masasabi nyo ba, with all good conscience, sa Diyos, na ang motibo nyo ng pagsampa ng impeachment kay BP Sara ay hindi dahil iniipit nyo lang siya? Bakit hindi kayo nagsampa ng impeachment? Hindi nyo sinita ang confidential funds ni Tambaluslos, ni Bongbong Marcos. Bilyon po ang confidential funds ni Marcos. Ito pa, maraming nagsasabi.
Ang confidential funds kasi ni BP Sara saan nagamit? Pagsugpo ng mga rebelde komunista NPA. Kaya galit na galit sila. Kaya ang binakbakan yung confidential funds. Saan mo gagamitin ang confidential funds? Doon sa hindi, confidential nga eh. Para masugpo mo yung mga lintik na yan. Tapos magsasubmit kayo dyan sa simbahan. At binasbasan. Kanina nagpunta sa Kamara ang Senate Sergeant at Arms na si Roberto Ancan. Naghintay siya sa labas ng Office of the House Secretary General pero tumanggi siyang sabihin kung ano ang kanyang pakay. Sa ngayon, hindi raw muna pupunta ng Senado ang House Prosecution Panel. Wala rin daw direktiba sa kanila si Speaker Martin Romualdez tungkol sa utos ng impeachment court. Para di wag kayong wag niyong tanggapin tapos ang usapan, di ba? Next topic po tayo. Ito pag-usapan natin, tinawag na duwag ang mga senador. Duwag ang mga senador at traidor sa konstitusyon. Yan ang galit ng sigaw ng mga nagpoprotesta sa labas ng Senado matapos ibalik ng impeachment court sa Kamara ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Nakatutok dyan si Francis Folve, live nag-uulat ngayon mula sa Pasay City para sa kanyang agenda report. Francis, kumusta na ngayon ang sitwasyon dyan na mainit kanina? Urina, hanggang sa mga oras na ito ay tuloy pa rin naman itong pangangalampag ng mga galit na rallyista dahil daw yan sa pagtraidor sa bayan ng mga senador sa VP Sara impeachment kagabi. Tila nakikisama ang panahon. Makulimlim at panakanakang bumubuhos ang ambon at ulan. Tulad raw ng damdamin ng libu-libong rallyista dito sa harap ng Senado. Naks! Nagsasakripisyo kami para sa bayan dahil dumudugo ang aming puso. Kayong Akbayan Party, wala na kayo. Wala pa ba kayo dito sa Akbayan pa? Halo raw ang emosyon mula sa drama sa sesyon kagabi nang mag-convene ang impeachment court at sa huli ay nag-rule ang senator judges na ibalik sa Kamara ang reklamo. Dinaig pa nga raw nito ang mga teleserye. Sige, diktahan nyo. Ang dami nyo. Diktahan nyo. Bumusina kayo. Humingi rin sila ng busina sa mga motoristang dumadaan bilang suporta sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Sige, pilitin nyo. Pilitin nyo. Sige, busina pa. Busina. Anong tawag ko dyan? Hinog sa pilit. Yeah. Bubusina yan kung gusto nila. Hindi mo kailangan pilitin. Hindi pa ng kandila at nag-vigil para ipakita ang ngit-ngit nila sa nangyari. Nakakagalit naman kasi talaga yung ginawa ng ating Senado na pag-remand noong impeachment complaint, pabalik ng House of Representatives, binalik nila yung bola. Wala namang remand sa konstitusyon, walang remand sa rules ng impeachment court ng Senate. Panawag. Alam mo, wala din naman sa konstitusyon na pwede ka magkaroon ng 4 na complaint, tapos pipili ka ng isa, tapos yun ang papipirmahan mo na may kasamang pondo sa bawat pipirma. Tapos ipapasa mo as impeachment. 'Di ba? Magpakatotoo nga kayo. Ako na ay paplastikan sa inyo. Ba't hindi nyo kinwestiyon yun? Bakit tahimik kayo? Yung binulgar ni Chanco, tahimik kayo eh. Di ba? Hindi nyo napapansin? Tahimik kayo. Tingnan nyo, ha? Reklamo kayo ng reklamo. Ni isa ba sa inyo may nagreklamo doon sa sinabi ni Chanco na nagkabayaran, nag-release ng pondo, pork barrel, para pumirma sa impeachment? Hindi ba kayo mga double standard? Ako, alam mo ang problema rito, si Tambaluslos. Ito lang sa akin, maisingit ko lang. Si Marcos nag-revamp. Pinagtatanggal yung mga kabinete niya. Alam mo ang dapat mong tanggalin?
Si Tambaluslos. Ang problema na kay Tambaluslos. Saan ba nang galing-galing yung pagbiyak-biyak ng Uniteam? Di ba kay Tambaluslos? Para saan? Sa pangarap niya. Ang problema ng Pilipinas, alam mo, ang ugat, si Speaker Martin. Saan ka nakakita na aalisan ng budget ng PhilHealth tapos idadagdag sa ayuda? Saan ka nakakita na pinapipirmahan ng impeachment para mag-release ng pondo? Dapat maliwanagan kayo, te. Mga kuya, huwag kayong bulag. Huwag kayong bulag. Huwag kayong ipokrito. Huwag niyong sabihin na hindi niyo nakikita na ang problema ng Pilipinas ay si Martin Romualdez. Ngayon gusto pa maging speaker ulit. Tahimik kayo. Bakit? Natatakot kayo pag binalik yung impeachment? Wala nang makuhang suporta si Tamba? Yan ang nababalita eh. Mahina na si Tamba dyan. Kailangan na naman niya maglabas ng pondo para magkaroon ng suporta. Pero iniiwan na daw yan. Merong lantarang nang iiwan katulad nila Tiangco at maraming tahimik lang. Pero iiwan na si Tambaluslos, si Martin Romualdez. Kaya te, buksan mo yung isip mo ha. Natin ngayon, dapat the House of Representatives reject yung binabalik sa kanila kasi sa totoo lang, hindi naman talaga ito constitutional. At we're hoping that today, last session day ng Tingnan mo na anong constitutional. Bakit constitutional daw? Di wag niyong tanggapin. Dito po sa usapan, walang impeachment. Hindi ko sinasabing gusto ko nga matuloy ang impeachment eh. Ulitin ko. Bakit? Dahil alam ko lalabas ang baho ni Marcos. Pangalawa, gusto ko silang mapahiya. Dapat mapahiya na ito si Tambay. No? Pero yung didiktahan mo, yung napagdesisyonan ng Senado, dahil sinasabi nila unconstitutional yung pagkapasa ng Kamara, pala desisyon ka te, ikaw ang nakakaalam kung anong tama. Supreme Court ka? naman ay matauhan at magising yung ating mga senador. Malinaw para sa mga rallyista na delaying tactic na naman ito. Kaya maituturing daw ang Senate drama na isa sa lowest at darkest period sa kasaysayan ng Senado. Dun sa decision kagabi, parang naduwag yung ating mga senators. Natatakot ba sila kay VP Sara o gusto nilang protektahan siya? Klaro naman ang panawagan ng taong bayan. Majority, 9 out of 10, gustong matuloy yung impeachment trial. Naku, saan mo pinulot yung statistics mong yan? 9 out of 10? Convincing nga 18 to 5 yung botohan? Hindi ka ba nanonood ng balita? Nakita mo ba yung eleksyon? Ang lakas ng Duterte? Gustong makita yung ebidensya. Saan ba talaga napunta ang Confi funds? Sino ba talaga si Mary Grace Piatos? Yung confidential funds ni Marcos, saan napunta? Sino si Mary Grace Piatos? Hulaan ko lang. Baka asset. Pinagtuturo yung mga NPA at komunista. Galit ka ron, te? Nagtatanong lang, ha? Saan mo magagamitin ng confidential funds? Gusto mo pangalanan? Yung asset? Saan ka nakakita ang asset? Nakabulgar. Diniyari yun. Pambihira naman. Nag-iisip ka ba, te? Dismayado rin sa panonood niya kagabi si Attorney Filomena Artetse na taga-Ateneo. Nagpunta daw siya para ipahayag ang suporta sa 5 senador na nanindigan sa gusto ng mas nakararami na ituloy na ang paglilitis. There's nothing in the Constitution which says that the impeachment complaint should be remanded. Dagdag niya, co-equal bodies ang Senado at Kongreso, kaya pwedeng ibalik muli ng lower house ang kaso.
At simula na ang impeachment trial. Nakimarcha rin ang pamangkin ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Kiko Aquino D. Galit na galit niyang sinabi na sisingilin nila ang mga traidor na senator judges na nagpabaya sa kanilang trabaho. Meron po tayong mga judges na bias para kay VP Sara Duterte. Sila po ata yung nanalo kagabi. Pero... Boto nyo to ha, boto nyo. Tatakbo siguro to, tatakbo. Diba? Aktibo ang mga dilaw, no? Bakit? Inidoro kayo? Ginawa kayong inodoro ng Duterte? Pero sa dulo po ng lahat, sa kasaysayan ng Pilipinas, laging nananalo ang taong bayan, laging nananalo ang tama, at yun po yung Yan. Alam nyo pag mahilig magsabi ng taong bayan, minsan sila ay may kalokohan eh. Nananaig ang taong bayan. Panalo natin ngayon. Nandito rin ang ilang mga complainant, katulad ng binansagang running priest na si Father Sunny Reyes. Nagkaroon lang ng pangalan, hindi naman tumatakbo, takbo ka ulit. Kanina pasado 3:30 ay natapos ang programa na pinangunahan ng Akbayan Party. Mabilis ding nag-disperse ang ilang lumahok at sasabayan sa pagbuhos ng ulan. Pero umabante naman ang ilan pang progresibong grupo. Ang dami, no? Ang dami. Sa nakikita nyo, ilan? Ilan yung mga nagrarally? Tulad ng bayan at inuga nila at kinalampag ang gate ng Senado. Agad naman silang pinigilan at pinaatras ng security personnel sa likod ng gate. Hinarangan ng truck ang gate ng Senado at naging stage na ngayon kung saan nagdiwang ng isang misa at hanggang ngayon nga ay nagsasagawa pa rin ng programa ang grupong ito dito sa aking likuran. Corina? Francis, kailan nagsimula ang pagtitipon ng mga tao kagabi pa? Alam mo, Corina, 3 araw na nagtitipon dito sa harap ng Senado itong mga rallyista. No? At sa kanilang ikatlong araw nga, sabi nila, bukas wala na dito magrarally, pero magsasagawa sila ng misa sa may EDSA Shrine, kung saan itutuloy nila nga daw ang panalangin para dito sa impeachment case na ito. Corina. Meron ba tayong bilang, mga estimate kung ilan ang mga rallyista ngayon dyan? Tingnan mo ang tanong, ilan ang rallyista dyan? Meron ba kayong estimate? O kayo, ilagay nyo sa comment section. Ilan ang estimate nyo itong mga rallyista dito? Sige, pakilagay nyo. Kanina, Corina, bandang 3:00, no, bago mag-disperse yung mga tao, sa estimate ng organizer dito ay umabot sa 10,000. Naka! 10,000 yan? Tapos kami fake news. Mga dumalo, no? Pero ngayon mas manipis na yan, katulad ng nakikita nyo sa aking likuran. Halos 2 speakers na lamang at magtatapos na yung kanilang programa. Sa ngayon ay nasa 500 na lamang itong mga tao na Ayun, ba't di nyo ipakita? 500 na lang daw ngayon, pero 10,000 daw kanina. Pakita nyo nga, pag gusto ko lang makita, nagtatanong lang naman. Hindi ko sinasabing sinungaling kayo ha. Gusto ko lang makita yung picture o video ng 10,000 nga. rally dito sa ating likuran dito sa harap ng Senado. Okay, maraming salamat si Fran. Ayan, hanggang dyan na lang po muna. Huwag kong pong kakalimutan. Paki-like po itong video na ito at sana subscribe na rin kayo. Okay? Coach Oli po, maraming salamat po sa inyong lahat.